A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 67 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 5, 2026. And yung character na tatalakayin natin ngayon ay patungkol kay Joseph, yung anak ni Jacob or tinawag na ngang Israel and Rachel. Now for the concept by Pastor Russell, who is Joseph? And in this devotion, makikita natin yung God is faithful in every season. So let's read the concept. Joseph's life looked like a long road with many turns. At first, he is loved by his father and given dreams from God. Then his life is suddenly falls apart. He is hated by his brothers, thrown into a pit, and sold as a slave. Later, even when he does the right thing, he is sent to a prison, but God never leaves Joseph. Step by step, God is quietly working. In God's time, Joseph is lifted from prison to the palace. Joseph's story teaches us that God's plan do not fail, even when life feels confusing or painful. God rules over every season, good and hard, and He always keep His promises. Now, para naman sa ating scripture reading, ito po yung kwento ni Joseph ay mababasa natin from Genesis 32 and onwards. And let's read the concept from Genesis 37 or scripture from Genesis 37 verse 3 and 4. And it says, Now Israel loved Joseph more than all his sons. So si Joseph parang favor siya by his father. And because Joseph was born when he was an old man. And Israel made him a robe of many colors. So ginawan siya ng kumbaga cloth na maraming kulay. His brothers saw that their father loved him more than all his brothers. So they hated Joseph and could not speak a kind word to him. So naging masama yung trato sa kanya ng mga kapatid niya dahil nga paborito siyang anak ng kanilang ama. And again, yung mother ni Joseph, siya yung pinakamamahal ni Jacob. Siya nga po ay si Rachel. So, bago tayo dumako sa ating katuruan, here is a short story about Joseph life. So, si Jacob, dito nga sa verse na to ay, or scripture na to ay tinawag na siyang Israel, nagkaroon sila finally ng anak sa kabila ng katandaan doon nga sa asawa niya, pinakamamahal niyang asawang si Rachel. At siya nga po ay si Joseph. Itong si Joseph naging paboritong anak ni Jacob at meron siyang gift from God, which is the dream. Kaya nga tinawag siyang Joseph the Dreamer. Itong si Joseph, pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya, binenta siya bilang alipin at napunta sa Ehipto. After nun, nakulong pa siya dahil pinagbintangan siyang rapist ng asawa ng Pharaoh. Dahil nga sa tumanggi siya na nung inaakit ito nung asawa ng Pharaoh at tumanggi siya, tumakbo siya palayo. Sa kulungan, nung pinakulong siya, pinagbintangan siyang rapist, doon sa kulungan meron siyang nakilalang dalawang lalaki. Dahil nga may gift to from God, si Joseph, itong um, mga pangitain nung kasama niya ay ininterpret niya. Ito nga po yung isa mamamatay at yung isa ay mapopromote base to dun sa napanaginipan nila. And ayun nga ang nangyari nung pagkalaya nila, ayun yung nangyari. Yung isa pinugutan ng ulo and then yung isa ay na-promote. And after many years, itong prisoner na na-promote ay narinig niya yung problema ng pero at nga nagkaroon siya ng mga pangitain na hindi niya alam yung ibig sabihin. Tumawag na rin siya ng mga mag-i-interpret pero walang makapaliwanag sa kung ano yung napanaginipan niya. And ito nga yung na-promote na prisoner ay nirekomenda niya etong si Joseph, naalala niya kasi si Joseph. And dito na naging panimula ng pag-angat ni Joseph. So God uses the suffering to lift him up. Dito naging malapit siya sa Pharaoh hanggang sa nagkaroon siya ng second to the highest position doon sa Egypt. Biruin natin, from slave to prisoner and now a second to the highest position sa Egypt yung buhay ni Joseph. Now, para naman sa ating katuruan, number 1, life under God is a beautiful life. Ang buhay natin sa kamay ng Diyos ay makabuluhan at maganda.
In this chapter, Genesis 37, si Joseph makikita natin na may takot talaga siya sa Diyos. May tiwala siya na kinikilala niya talaga si Yahweh sa kabila ng lahat ng naranasan niya. Kahit na kinamuhin siya ng mga kapatid niya, hindi naging dahilan yon para kamuhian niya rin ang Diyos. Hindi niya nga naisip na magtanim ng galit sa kapatid niya eh. And his life becomes so beautiful because he let God rule over it. And so we must, despite of suffering, loneliness, knowing God is always in control, sapat na yun para magtiwala tayo sa Kanya. Na yung mga nararanasan natin ngayon ay nakaplano na sa mabuting kamay ng Diyos. And like Joseph, sinabi niya sa mga kapatid niya, nung nagkita-kita ulit sila, kailangan mangyari yon para naganap ang plano sa kanya ng Diyos. Kailangan ipagkalulu siya or ibenta siya ng mga kapatid niya para yung plano ng Diyos sa buhay niya ay maganap. And pangalawa, life flourishes through pain and suffering. Dahil doon tayo matututo. Yung suffering, yung mga pagsubok, doon tayo mag-grow. Those pain and suffering give us a deep lesson in life. Just imagine wala kang kahit isa o sakit o suffering na nararanasan. How boring your life could be, di ba? Yung, and those suffering, those pain, could be a strengthen to us. And sa buhay natin, madalas hindi naman talaga yung gusto o ine-expect natin yung nangyayari. Sometimes we have to face those uncertainty and that's the moment na ginagamit yun ng Diyos para palakasin ka o palakasin tayo at patibayin. Kaya always grab it like an opportunity, hindi parang parusa sa atin. Always grab it like an opportunity to grow. And para naman sa pangatlong katuruan, Life is life is meant to glorify the life giver. Sino ba ang life giver natin? Kundi ang Diyos. So life is all about God. Yung buhay natin hindi ito patungkol sa ating mga sarili, bagkus patungkol ito sa Diyos. Kaya hindi dapat tayo nagrereklamo sa bawat challenges na ating kinakaharap ngayon. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, ang goal natin ay mag-glorify si God. And ayun lang, mapapatunayan natin ng Diyos na kumikilos talaga sa buhay natin. Yung challenges, hindi yan binigay sa'yo para parusahan ka. Bagkus ipakita gaano ka pinagpapala ng Diyos, paano ka sinasamahan ng Diyos sa bawat pagsubok mo sa buhay at paano ka pinapatibay ng Diyos. At para naman sa ating application, paano ba natin ito maisa sa buhay ay number one, believe that challenges are simply different color of life. So, for example, yung fave color natin dalawa lang. And then, you are going to paint your life. Just, gusto mo lang, yung favorite color mo lang yung i-apply mo, yung ilalagay mo doon sa kulay ng buhay mo. Would you still find it beautiful kung dalawang color na? Paano kung isa lang at kulay black or kulay white? It will, it will look plain, di ba? Kaya minsan kahit ayaw natin, dapat dapat pa rin natin tanggapin yung ibang kulay. So when you put it in your life, you will see how colorful your life pala. And sa buhay, paano ba yun sa in real life interpretation? Sa buhay, kung yung gusto lang natin kasi yung tinatanggap natin and the rest nire-reject natin, then same with the color, it looks so plain. It seems like we are rejecting the colors that God's want to add in our life. Yung mga pagsubok, ayun yung mga pagsubok sa buhay natin, may iba't ibang kulay yan, may iba't ibang dahilan ng Diyos para dyan. Since God is our creator, our obra maestro, He knows exactly what's make you shine. So, dapat pagtiwalaan natin yung Diyos at tanggapin natin yung mga pagsubok na binibigay niya sa atin as an opportunity to add colors in our life. And pangalawa, bloom exactly where God has planted you. Meaning, huwag natin pangarapin ang buhay ng iba. Sa halip, bloom where God put us. Kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka lumago. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, again, may plano siya doon. Hindi para parusahan ka, hindi para inggitin ka sa kung ano yung iba, kundi doon ka mag-grow, doon ka mag-bloom. And live your life. Huwag natin pilitin ng buhay na hindi naman nakalaan sa atin. Kung anong binigay sa iyo ng Diyos, find it out at doon ka lumago. Everyone have their own life. And so you have your own life as well. Own story at yung meron kang own story at merong ginagawa ang Diyos sa
sa buhay mo. And unique yun, sa'yo lang yun, na para lang yun sa'yo and so you must embrace it. Dapat ipakita natin sa iba na ganito yung plano ng Diyos sa akin eh. Hindi yung plano sa iba ng Diyos ay gusto mong plano rin sa'yo. And pangatlo, boast in the Lord for every victory. Ipagmalaki natin ang Diyos sa bawat panalong nakakamtan natin. Maliit man yan, malaki, mataas man yan, yung tagumpay mo, our life is all about our God. Making the Lord our making the Lord our God name famous. Ayun yung goal natin. Madakila ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung buhay natin ang dapat madakila. Meron lamang tayong isang bagay na may pagmamalaki nga dito sa ating mundo. And it was according to Bible. Hindi yung wealth, hindi yung achievement, hindi yung success in life, but all alone God. The name of God. The God in our life. Ipagmayabang mo ang Diyos dahil sa Kanya walang talo. Yung mga success mo, pwedeng mabaliktad yan. Yung achievement mo, pwedeng mawala yan. Yung wealth mo, pwedeng mawala yan. But when God, si God lang pinagmamalaki mo, walang talo, hindi yan kumukupas. And dahil sa Kanya walang talo, and let all boast the Lord na siyang kumikilos sa ating mga buhay. Siya lamang ang ating ipagmamalaki at ayun nga ang sinabi sa 1 Corinthians 1 verse 31, let the one who boast, boast in the Lord. At ayun lamang po, sa atin namang reflection, pagninilay-nilayan para sa ngayong araw ay, how does Joseph's story help us trust God when our lives go up and down? Magandang basahin natin itong story ni Joseph dahil talagang nakakaantig ng puso na kung paano siya nagpapakumbaba at nagpapatawad sa kanyang pamilya. And before we end, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli ay pinarinig niyo sa amin ang inyong mga salita mula sa buhay at kwento ni Joseph. Panginoon, inaamin namin, Panginoon, na madalas ay kami nalilito at napapagod, Panginoon, sa pag-aantay, Panginoon. But help us, Lord God, to trust in you, to wait on you more, Lord God, na alamin namin, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, na meron kayong plano sa bawat buhay namin, sa bawat pagsubok, Panginoon ay ginagabayan niyo lamang po kami upang kami maging malakas, Panginoon, at matibay pa sa mga susunod na pagsubok, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo ang aming mga puso na unawain kung ano yung gusto niyong iparating sa amin, Panginoon. Help us to trust you more deeply, Lord God, at makilala ka pa namin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na kami ay ginigising mo pa at hinahayaan mong ipagpatuloy ang aming mga buhay. Panginoon, help us to be like Joseph, Lord God, na mapagpakumbaba, Lord God, na may takot sa inyo, Lord God, at lagi kayong kinikilala, Lord God. Naway madakila kayo through our life, Lord God, at kayo nawa ang siyang kilalanin ng bawat tao, Panginoon. Light to our path, Lord God, kayo nawa ang siyang lagi manguna, Panginoon. Ayun lamang po. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. And see you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.